lahat sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Lunes tayo ngayon. Oy, 10 days to go. 10 days to go bago magpasko. 15 tayo ng Disyembre 2025 sa ulo ng ating mga balita. BICAM itinaas ang budget para sa MAIPA sa 51 billion pesos. Sa gitna ng negatibong reaksyon hinggil naman sa mga pork programs ng pamahalaan. Senator Ping Lacson nagbantang hindi lalagtas sa BICAM report ng 2026 national budget dahil nga sa mataas na pondo na naman para sa mga flood control, farm to market road. Senado, mataas pa rin ang moral sa harap na napipintong pag-aresto sa ilang miyembro na sangkot sa flood scandal. Foreign debt ng bansa o utang panlabas ng Pilipinas tumaas ng record high na $149 billion noong Setyembre. Tatay na suspect sa pagpatay ng 2 anak na PWD sa Misamis Oriental, arestado. Hindi na daw niya kasi kayang tiisin pang makita yung kanyang mga anak sa kanilang kalagayan. Magandang panahon sa malaking bahagi ng bansa, asahan sa mga susunod na araw. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita para sa mga inaanak. Aba, ito magandang araw, mga susunod na araw para magpunta ho sa mga ninong at ninang, ha? Asahan ang fair weather sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Walang namomonitor ang pag-asa na anumang sama ng panahon o low pressure area sa susunod na ilang araw. Ayon kay Obet Madrina ng Pag-asa, wala silang nakikita ng anumang weather disturbances na maaaring mabuo bilang storm. Dahil dito sinabi ni Madrina, asahan ang fair weather o magandang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pero posible pa rin ang thunderstorms lalo na sa Visayas at Mindanao. Habang light rails naman ang iiral sa ilang bahagi ng Luzon, epekto ng amihan o northeast monsoon. Sa kasalukuyan, 3 weather system ang nakakaapekto sa Pilipinas. Kabilang dito yung amihan na nasa northern Luzon, shear line na nakakaapekto naman sa central at southern Luzon, at ang easterlies na apektado ang nalalabing bahagi ng bansa. Arestado ang isang lalaki na itinuturong suspect sa pagpatay sa kanyang 2 anak na may kapansanan sa Hingoog City, Misamis Oriental. Inilalang biktima na sina Arnold, 21 anyos, at ang kapatid nitong si Adrian, 20 years old. Natagpuan silang duguan ng kanilang nanay noong Huwebes sa loob ng kanilang bahay sa Barangay 17. Dead on arrival sa ospital si Adrian habang binawian ng buhay habang ginagamot naman si Arnold. Inamin naman ng suspect ang krimen. Pinukbok daw niya ng martilyo ang ulo ng kanyang mga anak dahil hindi na niya kayang makitang naghihirap ang kanilang mga anak dahil sa matinding kapansanan. Nailigtas sa mga pulis ang isang Chinese national na di umano'y biktima ng kidnapping sa Parañaque City.
Sa statement ng National Capital Regional Police Office, nabatid na sinagip ng mga ito ang isang 26 anyos na Chinese national na ikinulong sa isang unit ng Marina Seaview Residence sa barangay Dongalo. Isinagawang operasyon matapos makatanggap ng tip ang matauhan ng NCRPO sa pamamagitan ng PNP Hotline Facebook page. Inabutan ng mga pulis sa lugar ang biktima habang naaresto naman ang 5 suspect na dayuhan na nasa pagitan ng edad 25 hanggang 39 na inabutan sa loob ng unit. Batay sa investigasyon, noong December 9 pa dinukot ang naturang biktima habang nagdidemand ang mga kidnapper ng 1 milyong pisong ransom kapalit ng kalayaan ng naturang Chinese. Ngunit kalahating milyon pa lamang ang naibibigay. Kulong na mga suspect at naharap ngayon sa kasong kidnapping with illegal detention. Mahigit na 27 kilo naman ang shabu at marijuana na nagkakahalaga ng 176 million pesos. Nakumbiskan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa 5 drug dealer sa barangay na Pindan, Taguig City. Kabilang sa mga naaresto sa bypass operation sina Danny Ordunez, Joniel Almeda, Alvin Escobidal, Elmer Rabanes at John Walter Carlos. Nakuha mula sa mga suspect ang 25.5 kilos ng shabu, 1.77 kilo naman ng marijuana, 140 e-sticks ng marijuana oil, isang 9mm pistol at iba pang drug paraphernalia. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearms. Kinansila ng isang lalaki ang nakatakda niyang kasal ngayong araw matapos bigla na lang mawala ang kanyang bride. 4 na araw bago ang kanilang pag-iisang dibdib. Sa report ni Mark R.J. Reyes sa mga pulis, huli silang nagkausap ng kanyang fiancé na si Zara noong pang December 10. Kwento ni Mark, magtutungo sana sa Fairview Central Mall si Zara para bumili ng sapatos na gagamitin sa kasal pero hindi na ito nakauwi pa. Hindi naman makontak ni Mark si Zara dahil wala itong dalang cellphone nang umalis ng bahay. Sa mga kuha naman ng CCTV footage, walang kuha sa mall ang biktima habang huli siyang nakita sa isang gasoline station sa isang sa may Atherton Street dakong 1:30 ng hapon. 10 taon niya silang naglilibin at nagpasya silang magpakasal kaya walang dahilan para umatras pa ito sa pinakamahalagang araw ng kanilang buhay. Nananawagan si Mark sa sinumang may nalalaman sa kinaroonan ni Sarah at nag-alok pa ito ng 20,000 pesos na pabuya makita lamang ang kanyang bride sana. Oh, speaking of bride congratulations kay Ate Mabel. Ate Mabel Arribe Paha. Ayan Sila ho ay nag-isang dibdib noong Sabado. Hindi. Biyernes. Oh. Ni Don Cherry Baha. Yan Congratulations! Pero kahit na nasa pulot niya tayong dalawa, sabi ni Ate Mabel, wala pa ring miner sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! 8,000, 8,000 na ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan. Kaya habang kayo'y naliligo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan po ang ating mahiwagang tunog. Nakuha na yung item number 1. Nakuha na rin yung item number 2. Yun nga lang, magkaiba ang prinsipyo ng physics. Ayan. Kung ano yung ginawa doon sa item number 1 at item number 2, magkaiba ho. At magkaiba rin yung sumagot ng item number 1 at item number 2. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. 1 beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, balita muna tayo sa ibahang dagat. Alam ba ninyo na may kakaibang public health initiative ngayon sa Japan? Ito yung tinatawag na Metabolo, kung saan taon-taon sinusukat ang waistline ng mga edad 40 hanggang 74 kasabay ng kanilang yearly check-up. Ilan daw? 40 to 74 years old.
Kinukuha yung body mass index mo. Pagka medyo taba-ching-ching, ano yun? Merong wellness program. Galing ha? Oo. Ang sino mang lalagpas sa itinakdang waistline measurement ay sasailalim sa mandatory counseling, binibigyan ng dietary guidance at exercise coaching para matulungan silang makapagbawas ng timbang at maiwasan ang health risk. Ayun, kasi sa Japan ho kasi, mataas ang kanilang taxes, lalong-lalo na yung inilalaang pondo para po sa healthcare. Tama nga naman, bawal magkasakit. So, anong pinakamaganda para hindi ka gumastos malaki? Ha? Kaya pala ang dami doon, mahigit 100 ang 100,000 ho ang kanilang mga senior citizen doon eh. Tungkulin ng mga employer at ng local government na tiyaking nasusunod ito ng kanilang mga empleyado at mga residente. Ang kumpanyang hindi tatalima sa naturang mandato ay papatawan ng multa. Layo ng inisyatibang ito na malabanan ang metabolic syndrome at maiwasan ang mga posibleng banta sa kalusugan dahil sa sobrang katabaan. Pero totoo nga naman, bibihira ka makakita ng Chinese na matataba. Hindi, yung sumo wrestlers, talagang talagang pinalalaki sila ng husto. Oo. May ibang diet silang sinusunod para doon sa tradisyon nilang yun, Pero yung mga non-sumo wrestler, bibihira doon ang talagang malulusog, yung sobrang taba. Kasi nga, sa kanila doon, iniiwasan nila na gumastos sila ng malaki dahil po sa mga karamdaman na may kinalaman sa sobrang katabaan. Magandang umaga, Pilipinas! Bakit hindi nga pala gawing proactive na measure ng PhilHealth, ang dami-daming vice president ng PhilHealth, hindi nakakaisip ng ganyan, ng ganyan mga strategy. Mahigit 20 yata ang vice president ng PhilHealth eh. Kaya, ay, sus, may ginoong buhay talaga. Napaginitan tuloy ang pondo. Pero sinusuuli naman Kasi nga naman mapunta sa flood control Arestado ang isang kawani ng pampublikong ospital at dalawa nitong kasamahan nang salakay ng mga otoridad ang isang drug den sa barangay Cogon, Vicenzo, Sagon, Zamboanga del Sur. Hindi tinukoy ng pinayanay ng pagkakakilanlan ng mga suspect. Ayon sa kanila yung mga empleyado ng malaking state-run hospital sa lalawigan na at ang mga itong nagmamay-ari ng drug den. Nakumpiska sa lugar ang 15 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos at mga drug paraphernalia. Sasampa ng mga suspect ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga panuntunan nito para sa responsible gaming sa gitna ng lumalawak na digital gaming market sa bansa. Ayon kay Chairman Altenco, sa kanyang pagsasalita sa G2E Asia Philippines, kabilang sa mga bagong financial safeguard ang pagdelink sa mga e-wallets at ilang mga payment channels na nakatuon sa integridad at proteksyon ng mga manlalaro. Bagamat bahagyang bumaba ang kita nitong huling quarter ng taon, sinabi naman ng PAGCOR na mahalaga ang paghihigpit sa payment control upang mapahusay ang traceability at mapalakas ang anti-money laundering protection at mapigil ang anumang iligal na aktibidad sa pananalapi. Ipinunto pa niya na bahagi ng payment reforms ay ang malawak na responsible gaming framework na patuloy na pinuhusay pa ng PAGCOR. Kabilang din sa mga bagong patakaran ang pag-oobliga sa mga lisensyadong operators na gumamit ng responsible gaming tools gaya ng self-exclusion options at betting limits upang matulungan ng mga player na makontrol ang kanilang paglalaro. Ipinagbibawal na rin ng PAGCOR ang paggamit ng credit card at mga cryptocurrencies sa pagtaya upang maiwasan ang overborrowing ng mga impulsive player. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho ang may dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Mahigit naman sa 9.1 million pesos na laga ng illegal drugs nasamsam din
sa magkakahiwalay na operasyon ng anti-drug operative sa Cordillera. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat, Romy. Higit sa 1.1 milyong piso ang halaga ng illegal na drogang nasamsam at 3 drug personalities naman ang natiklo sa magkakahiwalay na anti-drug operations ng PNP sa Benguet Mountain Province at Apayao. Sa Benguet, 4 na plantasyon na tinamnan ng 7,850 fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 1 milyon. 770,000 piso ang nadiskubre ng mga operating troops sa Barangay Cayapas at Sinakbat sa Bacon at Barangay Badeo sa Kibungan, Benguet. Sa iwalay na operasyon na timbog ang 30 anyos na high-val individual matapos matuklasan sa loob ng kanyang sasakyan ang 61 tubular packs ng tuyong marijuana na may timbang na 61,250 grams at standard drug price na 7,350,000 pesos. Naglunsad ng checkpoint operation ng mga operatiba ng Kibungan Municipal Police Station sa Badudangwan National Road nang lampasan ng isang itim na sasakyan ang PNP checkpoint. Hinabol ng mga pulis ang sasakyan at naabutan sa sitio Sapdaan, Barangay Sagpat, Kibungan. At sa ginawang inspeksyon natuklasan ang mga naturang kontrabando at inaresto ang suspect. Sa Mountain Province na aresto ang 30 anyos na street-level individual matapos makumpiska sa kanyang tahanan ang 5 pakete ng Cebu na may timbang na 4.49 grams at standard drug price na 30,532 pesos. At sa Apayao, natiklo rin ang 45 anyos na street-level individual matapos mabisto sa kanyang tahanan sa Kabugaw ang 2 sachet ng shabu na may timbang na 0.06 grams at standard drug price na 408 pesos. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Nina. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga, inilansad ng SM Investment Corporation ang kauna-unahan nitong libreng e-learning at self-paced bridge course para sa mga micro, small and medium enterprises o mga MSMEs. Itinampok ito ng SM sa katatapos pa lamang na training workshop para sa publicly listed companies sa SM Ora sa Taguig. Ayon kay SM Investment Consultant at Head of Investor Relations and Sustainability, Timothy Daniels, ang inisyatibang ito ay hindi lamang para sa record at documentation ng mga MSMEs, kundi para mapalawak din ang kaalaman at palakasin ang MSME sa iba't ibang industriya. Sa datos, 99.5% ng mga negosyo sa bansa ay pinatatakbo ng mga MSME. At higit sa 100,000 sa mga ito ay kapartner naman ng SM Group sa kanilang value chain. 30 talampakang taas ng Christmas tree nagawa naman ng mga preso pinailawan sa loob ng Dankalan Provincial Jail. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, Jane Membuntag. Pinailawan sa loob ng kulungan ng Northern Samar Provincial Jail ang 30-foot Christmas tree na gawa mismo ng mga preso. Sama-samang pinailawan ang Christmas tree ng mga preso kasama ang mga political leaders sa lalawigan ng Northern Samar kabilang si Congressman Edwin Chuan kasama ang kanyang misis. Ang ceremonial lighting ng Northern Samar Provincial Jail may tema na Pasko san pagbabago, paglaong pagigubangan, pagbinuligay. Ang 30-foot Christmas tree ay gawa sa mga recyclable materials na binuo ng sama-samang pagtutulungan nitong mga preso. Kasabay naman ang Christmas lighting, ipinakita rin ang mga handcrafted items at livelihood products na gawa mismo nitong PDLs. Nagpahayag ang provincial government ayon kay Vice Governor Clarence Tato na patuloy ang kanilang suporta sa reformation at spiritual transformation nitong mga persons deprived of liberty ng Northern Samar Provincial Jail. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Samantala, Air Force personnel binaril umano ng isang pulis matapos makitang nasa apartment ng pulis ang kanyang misis sa Zamboanga City.
Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuya Angel. Isang tama ng bala sa dibdib ang tinamo na isang Philippine Air Force Staff Sergeant na naka-assign bilang intel personnel ng PAF sa Zamboanga City makaraang umano'y barilin ng isang pulis na naka-assign naman sa 902nd Mobile Force sa Basilan. Batay sa resulta ng investigasyon ng Zamboanga City Police Office, papasok na sa kanyang trabaho ang PAF Staff Sergeant nang mapansin naman nito ang sasakyan ng kanyang misis na nakaparada sa harapan ng apartment na tinutuluyan ng pulis sa Kalye Montesino, Galvez Drive, Barangay Santa Maria, Zamboanga City, pasado alas 9 ng umaga kahapon, araw ng linggo. Nang makita ng Air Force personnel ang kanyang misis kasama ng pulis, kinumpronta ng sundalo ang misis at ang pulis naman ay agarang kumuha ng baril at binaril ang sundalo. Nagtamo na isang tama ng bala sa dibdib ang Air Force na tumagos sa likod nito at agarang nadala sa pinakamalapit na ospital na ayon sa Zamboanga PNP nasa ligtas ng kalagayan. Habang nasa kustodiya ng Zamboanga PNP ang salaring pulis at ang misis ng sundalo, love triangle ang nakikita motibo sa insidenteng ito na inirefer na sa concerned investigating units para sa mga posibleng kasong isasampa laban sa mga salarin. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero hindi naman sinabi ko, baka naman nag-usap lang o dinalaw na ano. Lupit talaga. Magpapasko. Ay, naman oo. Naglamas ng kautusan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nagtatakda ng pagbaba at pagbabago sa surge pricing ng Transport Network Vehicle Service sa panahon ng holiday season. Ayon kay LTFRB Chair Bigor Mendoza, epektibo ang adjustment simula December 17 ng taong kasalukuyan hanggang January 4, 2026. Sa ilalim ng bagong matrix, ang mga rate para sa iba't ibang sasakyan ay sumusunod. Yung hatchback at saka subcompact, 35 pesos ang plug down o base sprayer, 13 pesos per kilometer naman at 2 pesos per minute. Sa mga sedan, 45 ang plug down rate, 15 pesos per kilometer, 2 pesos per minute. Sa mga AUV, 55 pesos ang flag down rate, 18 pesos per kilometer at 2 pesos per minute. Para naman sa mga premium, 145,000 ang flag down rate at 36 pesos per kilometer, tapos merong 4 pesos per minute. Halimbawa, ng LTFRB, kung isang sedan na naglakbay ng 5 kilometro sa loob ng 10 minuto, dapat magbayad ng 95 pesos kasama na ang flag down rate na 45. Oo, ganun lang pala yun. Pinayuhan naman ng LTFRB ang mga Transport Network Company na huwag singilin ng anumang share o komisyon mula sa surge price habang ipinatutupad ang sirkular. Layunin naman nitong hakbang na ito, mapanatili ang abot kayang pamasahe ng mga pasahero, maprotektahan ang kita ng mga TNBS driver sa panahon ng peak holiday demand. O gets yun ha? Magandang umaga, Pilipinas! Huwag kayong mag-overprice ha. Tsaka doon naman sa mga kababayan natin sa masakay din. Kung meron extra, bigyan na rin natin, tulong na rin din natin sa atin pong mga driver. Umalma naman ang TNBS Community Philippines ang naging kautusan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na bawasan o limitahan ang cap ng surge pricing sa mga ride-hailing services. Sinabi ng grupo, maaaring makaapekto sa kinikita ng mga driver ng TNBS ang hakbang na ito ng ahensya. Paliwanag ng TNBS Community, ang surge o dynamic pricing ay nakabatay sa demand, trapiko, distansya ng pick-up at operating cost. Ang bigla na nilang pagbawas ng price surge na ito, lalo na sa panahon ng holiday, ay direktang tatama sa mga driver. Dahil hindi nasulit ang oras, pagod at gastos sa mataas na presyo ng gasolina. Sinabi rin nila na ang surge fees ay mekanismo para mapanatiling mataas ang kita ng mga driver sa mas mahirap at matagal na biyahe. Kung babawasan na nila ito sa peak hours, maraming mga driver ang mapipilitang mag-offline na maaaring magdulot ng hirap sa pagpapabook ng mga commuter. Ayon sa LTFRB, ginawang hakbang bilang tugon sa reklamo naman ng mga pasahero tungkol sa mataas na pamasahe dahil naman sa algorithmic pricing. Balansehin ho natin ang sitwasyon. Di ba? Pagka siyempre may biglang surge, di ba?
Ang pinarusahan ninyo yung mga mananakay. Di ba? Maawa din naman kayo. Lalong-lalo na ngayong mga panahon to. Taghirap, di ba? Hindi naman ganun kadaling kumita ng pera. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha. Kung ito ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha, all you need is Pride. Ba't papahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha. Based on test sa chocolate, mud, and Sebanon cotton. Gawa po ito ng ACS. Alas 4:31, dalawang motorsiklo nagbangga sa Orion, Bataan. Dalawang driver din siyang backrider naman ang sugatan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang. RH37, Danny, good morning. Sugatan ng dalawang rider matapos magsalpukan ang kanilang mga motorsiklo sa National Road, Barangay Balagtas, Orion, Bataan, pasado alas 5:45 kahapon na madaling araw. Batay sa investigasyon, kapwa patungong Pilar, Bataan, ang dalawang motorsiklo nang biglang mag-U-turn ang unang sasakyan sa kanila. Sa pag-overtake naman ng ikalawang motorsiklo, dito na naganap ang aksidente na nagresulta ito na ikinasugat ng dalawang rider at isang backride ng mga ito. Agad silang binigyan ng paunang lunas ng Orion MDRR MO Rescue Team at dinala sa Bataan General Hospital para sa karagdagang gamutan. Kapwa sasakyan nila ay nagtamo ng pinsala at dinala sa Orion Municipal Police Station para sa wastong disposisyon. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Naga, Pilipinas! 33 makalipas ang alas 4 na umaga, naglunsad naman ng mga inisyatiba ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR bilang pakikisa sa 18-day campaign to end violence against women. Kabilang dito ang rollout ng Bausi Awareness Infomercial sa Corporate Center at Casino Filipino branches para mas mapalawak ang kaalaman ng publiko hinggil dito. Ibinida rin ni God Focal Point Person Attorney Julia Morales ang 18 vows against BAU na binuo ng mga tauhan ng PAGCOR. Ayon kay Attorney Morales, ang naturang 18 vows ay ginagamit na wallpaper sa lahat ng mga computer ng mga branch at mga department ng PAGCOR bilang bahagi ng kanilang inisyatiba para labanan ang karahasan sa mga kababaihan. Sa pagtatapos ng 18-day campaign to end violence against women, tiniyak naman ng PAGCOR na mananatili ang kanilang commitment sa pagsusulong sa isang working environment kung saan nirerespeto ang dignidad at kaligtasan ng lahat. Isinilbi na ng DILG Region 12 Director na si Attorney Rochelle Mahinay Cero at DILG Provincial Director Inesita Cunasala ang dismissal order laban kay Alamada Mayor Jesus Susing Sakdalan mula sa Office of the Ombudsman. Malagod naman itong tinanggap ng alkalde na pinalitan sa pwesto ng kanyang anak lang din na si Vice Mayor Victor Santiago Sakdalan. Ang naturang dismissal order ay bunsod ng kasong grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of service na inhain ni Cotabato Governor Emilio Lala Talino Mendoza. Kawag na ito ng pagbibigay ni Mayor Susing ng PAMBI clearance at environmental compliance certificate sa mga proyektong itinayo sa isang protected area sa lugar. Bukod kay Sakdala, na-dismiss din ang 7 kasalukuyang barangay kapitan, 4 na dating punong barangay, 1 kagawad at 1 dating municipal councilor. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang na-dismiss na alkalde sa lahat ng mga sumuporta sa kanya nung mga nakalipas na eleksyon. Hindi din naman pala sila nawalan. Ang pumalit, yung anak lang din. Kaya sabi, ano mangyayari doon sa anti-dynasty law? Maganda umaga, Pilipinas! Computer Center ng Dagupan City pinasok ng magnanakaw. Nasa 900,000 pesos na cash at mga gadget ang natangay. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masanto siya kabasan ni Chikiamin sa ating mga kababayan dyan sa Magasinan, Freddy. Masantos siya kabosan, Kuyang Angel.
Malalimang investigasyon ngayon ang ginagawa ng Dagupan City Police hinggil sa naganap na panloloob sa isang computer shop sa A.B. Fernandez East Barangay Pantal sa syudad. Batay sa ulat ni OIC City Police Director Colonel Orly Pagaduan, dumulog sa kanilang himpilan ng 27 anyos na manager at ang 26 anyos na inventory controller kapwa dalaga ng computer bucket upang i-report ang natuklasan nila sa kanilang shop na napasok ng magnanakaw. Batay sa kuha ng CCTV, bandang alas 4:17 ng madaling araw ng pasukin ng suspek na nakabonet, black jacket, black short pants, gray hand gloves, puting medyas at nakatsinelas ang shop sa pamamagitan ng paggupit sa galvanized roof ng gusali na ginawang pasukan at labasan ng suspek at dito'y natangay ang cash money na 34,635 pesos at assorted gadgets na kinabibilangan ng 17 cellular phones, 2 iPad at 2 laptops na may kabuang halaga na 842,371 pesos. Nagpapatuloy ang ginagawang backtracking ng mga investigador sa mga CCTV sa lugar na posibleng nakuha ang pagdaan ng suspek. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo, Arister Tay, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Samantala, eto naman muna ha. Para dyan sa mga maaga pa naman, bata, tulog pa yung mga bata. Tsaka walang pasok na yung karamihan eh. Yung mga college na lang pumapasok. Ano? Eto, lumabas po sa pag-aaral ha. Ito po yung scientific ha, hindi ho ito mga kwentong kutsero. Lumabas sa pag-aaral ng University of Westminster na ang mga lalaking nakararanas ng financial insecurity ay mas na-attract daw sa mga babaeng malalaki ang dibdib. Ganyan ba yun? Pagka daw ang mga lalaki may matinding financial insecurity, mas type yung mga Mountain Dew. Ayaw nila ng walang chew. Ayon sa mga eksperto, maaari may kaugnayan do ito sa subconscious na asosasyon sa resources availability at nurturing. Batay sa evolutionary psychology, ang pagkakaroon ng malalaking dibdib ay senyales ng kalusugan, fertility at kakayahang makapagbigay ng sustansya. Ayun, sabi nga nila, pagka daw ang nanay, malaki ang boobs, malaki ang breast, mas malusog ang bata. Kasi mas marami daw, mas sisip-sip na gatas. Pero hindi naman totoo yun. Kasi pagka marunong lang talagang kumain ng masustansya at kumain ng milk-producing food ang isang ina, magpo-produce siya ng maraming gatas. Kahit pa siya Medju, Mountain Dew, o Alanchu, di ba? Pero sabi nga ng ibang mga bata, mas mabuti na rin yung mas maraming laman. Sa modernong panahon, ang financial stress ay tila nagpapalakas ng mga instinct na ito. Dahilan kaya't mas na-attract daw ang mga lalaking nakakaranas ng financial insecurity sa mga girls na malalaki ang hinaharap. Ayan. Bata ito sa pag-aaral ng University of Westminster. Pero bakit diba sa mga nakikita natin sa mga model, sa mga fashion show, diba? Bibihira naman yung mas gusto nga nila dun yung halos flat-chested Diba? Kaya lang problema kasi pagka flat-chested, hindi mo alam kung ex-man o di ba? Kung ex-man yun, pa rin, girl pa rin, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Bahala kayo, basta yun pag-aaral ho yan ng Westminster, ha? Sylvia Sanchez, emosyonal na ibinahagi ang karanasan sa mga nakatrabaho nitong may Down syndrome. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Sa press con kahapon ng pelikulang I'm Perfect ng Nathan Studios ay emosyonal na nagpahayag si Sylvia Sanchez ng pasasalamat sa mga taong may Down syndrome na kung saan ay inalagaan niya ang mga ito habang ginagawa niya itong pelikula. Sabi ni Sylvia, nung ginagawa nila itong pelikulang I'm Perfect ay kainitan daw ng isyong pagkasangkot ng anak niyang si Congressman Arjo Atayde sa isyu ng flood control investigation. Dapang-dapa raw sila nung panahong yon, pero bukod sa kanyang pamilya at malalapit
na kaibigan, itong mga persons with Down syndrome ang nag-alala raw talaga sa kanila. Nagtataka nga raw si Sylvia kung paano ito nalaman at naintindihan ang mga pinagdaanan nila. Halos araw-araw na kasi ay tinatawagan siya ng mga ito at kinukumusta kung okay daw ba sila. Heto pa ang karagdagang pahayag or kwento ni Sylvia Sanchez. Sabi ko, naiintindihan ba nila mga nangyayari? Bakit alam nila? Alam mo, sabi ng mga magulang, nagbabasa ng SOCMED yan. Pero hindi nila kami ginudge. Tinanggap kami pong buo ng mga batang to. Iyan ang pahayag ni Sylvia Sanchez kaya sobrang inspired siya sa pelikulang ito na hindi raw niya iniisip kung kikita ba siya o malulugi. Ang mahalaga ay nakagawa raw siya ng pelikulang maglalahad ng tunay na pagkatao nitong mga taong may Down syndrome at maintindihan daw ang kanilang kalagayan. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Actually, hindi lang naman, thank you Gorgie, no? Actually, hindi lang naman Down syndrome, pati yung mga may ADHD o kaya may autism. Ang unang solusyon talaga para ma-address yung yung concern na yan, acceptance. Tanggapin nyo may problema yung bata pagkatapos harapin nyo kasi sa totoo lang, maswerte ang mga magulang na may mga anak na may special needs. Yung may autism, may ADHD o kaya yung Down syndrome, no? Maswerte yung mga magulang yan. Binigyan sila ng ganyang blessing ng Panginoon. Magandang umaga, Pilipinas! 43, makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo na may magpaalala muli na kung kayo po'y may mga lakad, huwag kalimutan magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunin yung mga kamay dahil meron po itong moisture. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga madrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Now na yung word of the day. Ang word of the day ay compensation. Ayan Yan yung tatandaan yung word compensation. Ang ating word of the day ngayong araw na ito. At eto naman ang lokasyon ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Ang tropang gwapo ni Sherwin Alparo ay nasa barangay Balanday, dyan po sa Valenzuela, sa Marcelo Street. Para ako sa mga taga nandiyan sa kahabaan ng Marcelo Street, Barangay Malanday, Valenzuela City, hanapin ho ninyo, abangan ho ninyo, lakasan yung mga radyo, telebisyon, nag-iikot dyan sina Sherwin Alparo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Retiradong pulis patay matapos pagbabarilin ng hindi kilalang suspect sa sports complex sa syudad ng Calbayog. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Retiradong pulis patay matapos pagbabaril ng hindi kilalang suspect sa sports complex sa syudad ng Calbayog. Kilala ng PNP ang biktima si alias Nonoy 57 anos, retiradong pulis residente ng Barangay Monbon, Santa Margarita, Samar. Nangyari sa rin alas 8:03 ng gabi sa Ipaw Sport Complex sa Barangay San Policarpo, Calbayog City. Sa investigasyon ng PNP ang biktima ay nanonood ng sabong sa loob ng Ipaw Sports Complex kung saan isang lalaki ang nakasuot ng gray long sleeve shirt, nakaitim ng short pants at naka-violet ang sombrero ang bumaril sa biktima 3 bisis. Pagkatapos ng insidente, nagpaputok pa ito 2 bisis at saka tumakas.
Itinagbo naman ang biktima sa Calbayog District Hospital para malapatan ng kakulangan, subalit idineklara na dead on arrival ng attending physician na kumpiska sa crime scene na 5 basyo ng kalibre 45 na baril, isang bala na hindi pumutok at isang kalibre 45 na baril na may magazine at mayroon pang extra magazine sa sling bag ng biktima. Sa kasalukuyan, isinagawa ng Calbayog PNP ang manhunt operation para mahuli ang suspect. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Aristotle Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Jimmy Angay-Angay. Okay, sa mga suki natin, pabalik na ng Pilipinas, ha? Huwag na tayo magpasalubong ng kung ano-ano. Ngayon magpapasko kayo dito. Check ko ninyo sa 0919-095-5935. Nandun mo yung pwede nyong ordering tangerine chocolate. O dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce na ho sila na dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. May mahigit 10 variants yan, ha. Ang mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Balita pa rin sa ibang dagat, pansamantalang bumagsak sa zero ang wholesale price ng kuryente sa France sa loob po ng ilang oras. Ito ay makaraang mahigitan ng supply ang aktual na demand ng kuryente sa lugar. Ang malaking surplus ng kuryente ay bunsod ng pagbabawas ng demand sa kuryente dahil sa katamtamang lamig ng panahon at malakas na hangin na nakatuon sa mataas na produksyon ng enerhiya mula sa mga wind turbine. Ayan, ganun ho nila pinakikinabangan ang kanilang renewable energy. Bukod pa rito ang halos buong operasyon ng nuclear reactors ng France na nagbigay din ng matatag na baseload energy. Ang sobrang produksyon ng kuryente ay nagresulta naman ng pagbagsak ng halaga nito o negative zero price. Ang ganitong price event ay kadalasang nararanasan sa Europa sa harap ng patuloy na pag-expand ng renewable energy capacity. Lalo pat ang produksyon mula sa wind at solar power ay mabilis na tumataas, partikular na kapag mababa naman ang demand. Bagamat hindi ito direktang nabibenepisyo ng mga consumer, ang pagbagsak ng presyo ng kuryente ay pagpapakita ng isang sistema ng enerhiya sa hinaharap na may masagara at murang kuryente. Dito sa Pilipinas, mukhang sintok sa pagkakaroon ho natin ng mas mababang presyuhan pagdating ho sa kuryente. Kasi simula Enero ng 2026, nahaharap ang mga consumer ng kuryente ng karagdagang singil. Ito ay matapos aprobahan ng Energy Regulatory Commission ang 3.7 centavo per kilowatt hour na Green Energy Auction Allowance. Bukod pa ito doon sa feed-in tariff na ating binabayaran na 24 centavos per kilowatt hour. Ang bagong fee ay makatutulong sa pagpopondo sa mga inisyatiba para sa mga proyekto ng renewable energy sa ilalim ng programang GEA o Green Energy Auction Allowance. Ang singil na ito ay dagdag sa kasalukuyang 20 centavos per kilowatt hour na feed-in tariff allowance o PIT-all na sumusuporta rin sa mga mapagkukunan ng clean energy resources. Kasama ho dyan yung Solar Philippines na kumita na ng bilyon-bilyon piso kahit na hindi naman na i-deliver ang kanilang committed na 10,000 megawatts. Nasa mga 200 plus pa lamang ho yung na i-deliver. Pero naibenta na ho yung kumpanya ng mahigit na 18 billion. Teka muna. Kung kumikita na sila ng ganun, bakit naman sinasubsidize pa rin ho ng taong bayan ang pagpopondo o mga investment ng mga renewable energy company? Di ba? Ito yung maliwanag na hold up. Bakit sa France po pwede? Dapat ang palakasin ho talaga natin net metering. Di ba? Yung net metering ho kasi,
paraan para ho yung mga kabahayan na nag-i-invest na rin sa solar power energy, naglalagay ho sila ng sarili nilang solar power system, makarecover dun sa cost. Ha? Hindi lang mapababa ang kanila, no? Hindi. Yung excess power generation nila, babalik sa grid. Pagkatapos, mababawasan. Ang reklamo nga ni Jerry Bahay, sabi niya, teka muna. Ako, nag-invest ako sa sarili kong solar power system, sa bahay. Kaso, yung mababawas naman sa akin, baryang-barya. Ha? Hindi ito katumbas, hindi katulad ng cost na sinisingil ng mga power energy supplier. So, ibig sabihin noon, di ba? Yung net metering, parang drawing, di ba? Sabi, excess, babayaran sa iyo. Pero, ang bawas sa iyo, baryang-barya kung ikukumpara per kilowatt hour sa sinisingil sa iyo ng Meralco o ng iba pang mga power supplier. Bakit ganon? Palagay ko yun ang dapat na unang amyendahan nito pong mga nagsusulong ng renewable energy. Nang sa gayon, hindi lang ho yung mga malalaking kumpanya, mantakin ho ninyo, ang lalaki ng kinikita nitong mga dambuhalang kumpanya ito. Di ba? Pero, para mag-guarantee na hindi sila malulugi, meron ho tayong tinatawag na fit-all o feed-in tariff na ang binabayaran natin ay 20 centavos per kilowatt hour at next year madadagdagan pa ng 3.7 centavo per kilowatt hour dahil naman sa Green Energy Auction Allowance. Good luck, Pinoy! Maganda umaga, Pilipinas! Saka mo na, may winner na si Sherwin Alparo. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Sherwin, aga mong nakahuli ha. Yes, Kuya Angel, dito nga sa barangay Malanday, huling-huli natin itong sinanay na nagraradyo. Yan yung kanyang radyo, ayan, no? Sa harap ng kanyang bahay. Dahil inaabangan nyo ba to, nanay? Opo. Opo. Palagi? Palagi po. Sino po pangalan nyo? Ako po, Rosalinda Francisco. Ako na lang po, ako po pangalan ko. Angel po, Balmole. Si Sherwin Alparo yun ay. Si Sherwin. Yung gwapong yan. Si Sherwin Alparo yan. Sherwin ba to? Oo, si Sherwin yan. Si Sherwin yan. Dahil malaki kang nakikinig ng radyo kahit tulog pa yung mga kasama mo. Bakit mo yung loob ng bahay? May natutulog pa nagraradyo na. Ayan, dahil dyan, meron kang 1,000 pesos. Yay! Maingay, may natutulog. Saan ka nakakita? Tingnan mo nga, may buwan pa, oh. May buwan pa, pero namimigay tayo ng papremyo. Marami pong salamat. At syempre kapag nasagot mo yung ating word of the day, mapapasa nyo din itong mini component. Composition po. Compensation. Compensation. Kapag, kasi may binabalita kanina si Kuya Angel, kapag malaki daw yung, yung hinaharap, compensated ka. Tama ba, Kuya Angel? Hindi. Yung mga lalaki na mahilig sa may malalaking... Mga naghihirap. May financial insecurity. Ikaw, wala ka namang financial insecurity dahil ang laki ng sweldo mo. Tapos ang bonus mo 13, 14, 15 months pa ayan, wala kang financial insecurity kaya wala kang kahilig-hilig sa mga malalaking hinaharap. Pero mahilig ako. Eto sa malaki. Eto na mga malaki pa premyo natin bukod sa DZRH component. Meron pang DZRH t-shirt. At syempre ang siklig-lig umaapaw na DZRH Noche Buena at Medja Noche Basket. At ang pinakamalaki, pinakamapula, pinakabago mula po sa Pride Detergent, ang Korean Strawberry Bloom Detergent Scent. Kasama po yan ng Stay Away Formula at 2 kilo na yan. Napakarami yung malalaman. Pati mga kortina nyo at mga kumot yan, pwede ninyo lalaban. Magiging Koreana ka na, nanay. Tuwa, gusto maging Koreana. Ayan. Sasabi kay Kuya Angel,
Maraming pong salamat, Kuya Angel. Alang nga naman, Nay. Maraming maaga ang pamasko ko, sir. Nay, yan dimple nyo bang yan, Nay? Totoo ba yan dimple nyo yan? O salamat po, doktor? Totoo Sir, yan? totoo. Ba, Opo, sir. aba, congratulations. Ang ganda ng dimple nyo. Nay, pagka daw malalim ang dimple ng isang tao, galante daw yan. Totoo po, sir. Oo, mamimigay daw yan ng agahan dyan sa inyong lugar ngayong umaga. Marami pong salamat, sir. Hindi kaya ang mamimigay. Si Degoy kagad, ayaw niya mamigay. Sige. Okay. Congratulations. Maraming salamat po, Nanay. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Marami pong salamat sa inyo, sa DCRH, kay Angel Palmoles. Ayan. Thank you, Nay. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. Arch number 6, Sherwin Batal Faro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Belgium. Kumusta na po kayo, ha? Sana ho, magandang lagay ng panahon dyan, ha? Malamig na ba sa Belgium ngayong mga panahon to? Simula na rin yata ng winter, ano ha? 3 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-Ultabayo. Ang Ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactosrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, ha? Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactosrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito na habang kayo po ay natutulog, ina-activate po naman nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. At yan po responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo kung kayo po ay madalas na mapuyat, ito yung panlaban natin sa puyat, pagod at stress, ang Ultabayo. Rehistrado po ito sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang Ultabayo po ay available sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At saka tuloy pa rin ho yung yung promo ng Mercury na kapag bumili ho kayo ng Ultabayo, meron pong free 100 peso Mercury Drug gift certificate. Ayan, ha. At para ho doon sa mga may katanungan pa, mga concerns pa tungkol po sa Ultabayo, pwede ho kayo mag-text sa 0931-033-2871. Ulitin natin, ha. 0931-033-2871. Magandang umaga, Pilipinas! Lumulobong budget ng Farm to Market Road, ikinababahala naman ni Senator Erwin Tulfo. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa RH28. Raymond, good morning. Nagpahayag ng pagkabahala si Senador Erwin Tulfo sa lumobong budget ng Farm to Market Road sa 2026 national budget. Sa 2026 Bicameral Conference Committee o BICAM ay nadagdagan ng 17 bilyong piso ang pondo ng Farm to Market Roads. Sabi ni Tulfo, nag-aalilangan siya kung kayang ipatupad ang 17 bilyong pisong dagdag para sa pagtatayo ng Farm to Market Roads, kaya't umabot na sa 33 bilyong piso ang pondo para sa susunod na taon, mas mataas pa kaysa sa National Expenditure Program o NEP. Baka isipin ng ating mga kababayan na ipinagbawal ang mga flood control projects, ngunit inilipat lang sa Farm to Market Roads. Maari pang tumaas sa 43 billion pesos ang kabuuan ng Farm to Market Roads dahil sa 11 billion na hindi na-release para sa 2025. Sa panig ni Senador Loren Legarda, kailangan ang mga Farm to Market Roads, ngunit hindi dapat ipamahagi batay sa congressional districts, kundi dapat ipamahagi o ipatupad ayon sa pangailangan ng lugar, batay sa populasyon, lawak ng lupa at iba pa, at hindi sa pamagitan ng mga politically divided districts. Iginit ni Tulfo na dapat ay may safeguards para sa 33 billion pesos na pondo para sa farm to market roads upang hindi magaya sa flood control projects.
Ang pagpapagawa ng farm-to-market roads ay pangasiwaan na ng Department of Agriculture para sa susunod na taon at hindi na ng DPWH. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Ito pa ha, nasa ano din to ha, nasa national budget. Alam ba ninyo na merong ang proposed budget ng DPWH para sa sa District 2, second engineering district ho ng Makati ay 492 million pesos. Pero ang sa House ay 302 million pesos. Ibig sabihin may deduction na umaabot ng 192 million pesos. Ang tanong, bakit mo pagbibigyan pa ng ganong kalaking budget bakit tumaas pa ang budget nitong second district ng Makati sa ilalim ni Congressman Dennis Almario? Bakit lumaki pa ang allocation niya? Di ba nabawasan nga ng mga EMBO barangays? Nalipat sa Taguig. Bakit tumaas pa yung budget ng distritong ito ng second district ng Makati? Tumaas pa sa 492 million pesos. Marami na nitong EMBO barangays na wala, nalipat ho sa Taguig. Di ba dapat mabawasan nga? Sana naman walang farm-to-market road dito, no ha? Kaya, ito ha, malakas ba ito? Malakas ba itong si Congressman, ang pangalan nito? Congressman Dennis Alden Almario. Bantakin nyo, wala na nga 100,000 ho ang mga botante o residente ho nito. Pero, di ba, ang liit-liit ng teritoryo, ang laki-laki ng pondo. Samantalang yung ibang lugar, ang laki-laki bihira mo nga makitaan ng mga bagong proyekto. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga taga San Jose, Occidental, Mindoro. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Marinduque. Ayan, ha. Nananawagan naman si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel para sa mas mabilis, mas disiplinadong overhaul kung paano susuportahan ng mga ahensya ng gobyerno ang mga magsasaka, mga mangingisda at inatasan din ang mga nasa ilalim ng Department of Agriculture na tutukan ang mapanatiling matatag ang pangangailangan, mapalakas ang market access, tulungan ang mga agri-fishery enterprises na mapasigla ang level ng kanilang pagninegosyo. Sa inaugural meeting ng Farmers Fisher Folk Enterprise Development Council, sinabi ni Secretary Laurel na hindi katanggap-tanggap ang pagkantala, kaya dapat na bilisan ng mga miyembro ng mga ahensya ng gobyerno. Ang kasama dito yung Department of Trade and Industry, Department of the Interior and Local Government at Cooperative Development Authority, ganyan din ang apat na kinatawan ng pribadong sektor ang kanilang mga obligasyon na mapalakas ang koneksyon sa farm to market na sa ngayon, yung mga mamimili ay direktang makabili sa ating pong mga producer. Tampok sa kanyang direktiba na mapalawak ang direktang pagbilingan ng gobyerno mula sa mga accredited farmers organization at mga fisher folks cooperatives and enterprises na niya'y mahalaga upang mapatatag ang kita hindi lamang ng mga organisasyon kundi lalong-lalo na ng mga magsasaka. Inatasan ni Laurel ang mga ahensya ng DA, palakasin ang ugnayan sa mga pamilihan, gumamit ng mga updated na producer supply maps upang pag-ugnayin ang mga producer at mga buyer sa parehong public at private sector. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Champion Detergent, tapat po sa inyo.
kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. 10 days to go bago magpasko. Ngayon po ay December 15, Monday. Kasama na natin si Ma'am Chanel Dominguez ng Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin. Para sa ating weather update, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan natin yung easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ay magdadala ng mga kalat-kalat at pag-ulan dito sa eastern section ng bansa natin, particularly dito sa Bicol Region, Caraga, Davao Region, Northern Samar, Eastern Samar, pati na rin sa may Southern Leyte. Asahan naman natin na maulap na papawiri na may mga pag-ulan dulot ng northeast monsoon dito sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at Quezon. Sa Batanes at nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, magiging maulap din ang kanilang papawiri na may mga mahihinang pag-ulan. Samantala para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, maaliwalas na panahon naman ang ating aasahan, pero asahan din po natin yung mga isolated rain showers, isolated light rain o kaya yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Sa ngayon po, meron tayong nakataas na gale warning dito po sa seaboard po ng Northern Luzon at inaasa. Dulot na rin po ito sa pagbugso ng malakas na itong hangin amihan natin. Inaasahan po natin sa mga susunod na araw ay mag-lift na rin tayo ng gale warning dahil hinakikita din po natin pahina itong northeast monsoon at posible na easterlies mamayagpag dito po sa malaking bahagi ng ating bansa. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, hanggang kailan to? Itong magandang weather na to? Hanggang Wednesday? Ay, naputol na si Ma'am Chanel. Anyway, para ho sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation po ang family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. At syempre sa mga emergency kits natin. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, subok na ho sa mahabang panahon. Parang DZRH. Magandang Umaga, Pilipinas! Ito pa, mag-a-anunsyo po ngayong araw na ito. Oo, bukod ho dun sa sinabi natin kaninang tataas ang singil ng kuryente by next year, ito pa. Ngayong araw, ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Regulatory Office ay mag-aanunsyo ng pagtaas ng singil ng tubig para sa Maynilad Water Services at Manila Water simula sa unang quarter ng 2026. Ayon sa MWSS, nakabate ang pagtaas ng foreign currency differential adjustment na magre-reflect ng pagbabago sa halaga ng dolyar at iba pang foreign loans ng water concessionaire. Noong Setyembre, pinayagan ng Maynilad na dagdagan ang singil ng 14 centavos per cubic meter. Samantalang ang Manila Water naman nabawasan ng 15 centavos per cubic meter.
Kasabay na nakaambang pagtaas, pinaalalahanan ng MWSS ang mga kwalipikadong pamilya, kabilang mga benepisyaryo ng 4Ps, mag-apply na sa Enhanced Lifeline Program o ELP. Layunin ng ELP na ma-exempt mula sa FCDA at magkaroon ng mas mababang singil sa tubig ang mga kumukonsumo ng 20 cubic meters per month na mga customer ho ng Maynilad at ng Manila Water. Maganda umaga, Pilipinas! Suportado naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin ang panukala laban sa political dynasty. Pero nagbabala ito na ang implementasyon na hindi maaaring maipatupad ng wasto nang hindi muna inaamyendahan ang konstitusyon. Paliwanag ni Garbin, sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, inaatasan ng Estado na garantiyahan ang pantay na pag-access sa mga oportunidad para sa public service at ipagbawal ang political dynasty tulad ng itinatakda ng batas. Gayunman, ipinunto ni Garbin, ang mga kwalifikasyon para sa national elective offices ay malinaw na nakasaad mismo sa konstitusyon at walang otoridad ang Kongreso para ito ay dagdagan o bawasan. Binigyan din pa ni Garbin na bagamat mabuti ang intensyon ng House Bill 6771 na sinulat ni Speaker Faustino D. at House Majority Leader Sandro Marcos, kailangang idaan pa ito sa tamang paraan para maabot ang totoong layunin ng mga panukalang pag-amyenda. Maganda umaga, Pilipinas! Pero ngayon pala, ang dami na hong bumabatikos doon sa proposed bill na yun eh. Yung 6771, ano ha? Anyway, mamaya makakausap po natin si Congressman Garbin para maipaliwanag niya rin ho. Kasi di ba dapat lang may enabling law? Nauna pa nga ang nauna pa ang farm eh. Sa farm, meron na pong anti-dynasty provision yung kanila pong ginagamit na batas. 12 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Pilipinas! Alas 5:15 ang oras sa buong kapuluan. Ang hindi ho masyado na pag-uusapan, ito isang mahalagang panukala na nandyan po sa Kongreso, para sa pag-amyenda ng ating building code, napakaluma na po ng ating building code, sa ibang bansa, yung kanilang code, building code, tumutugon sa mga pagbabago ng panahon. Halimbawa, ngayon sa Japan, meron na ho silang tinatawag na mega intensity, kasi doon sa kanila pwede na umabot ng ng intensity 8, magnitude 8 point something ang mga lindol, Kasama na natin ang 1st District Representative ng Surigao del Sur, si Congressman Romy Momo. Kong, may buntag di mo? May buntag, Kong. May buntag sa mga suki mong good morning to you all. Opo. Magandang umaga po. Ano nang status nito pong bill na inyo pong isinusulong to amend the building code? Well, actually, ito'y tapos na ngayon. Tapos na sa second reading. Today, Monday, baka lulusot na sa third reading, once mabasa ito sa third reading at ma-approve, ito iakyat na namin sa Senate. Walang counterpart version ang Senado? I was informed na mayroong ginawang counterpart measure si Senator Mark Villar. Pero may pagkakaiba ng konti. So siguro kung ma-approve din sa kanila so responsible time dahil naka-ledak na priority ito, baka gagawa kami ng isang bicameral committee to iron out some of those conflicting provisions. So hindi siya ledak measure? Dapat mapagtibay natin ang tanda-tanda na ng building code natin, Kong. Yes, totoo. Actually, tayo lang data sa Asia hindi nagbabago. Almost 50 years na tayo. Yung atin, we are still governed by yung PD pa itong atin eh. So, almost 60 years na ito, ang ibang bansa sa buong Asia, in fact, yung pinaka bagong nagbago ng kanilang building code ay mga 10 years old, nago na nila. Itong iba, halos every 5 years, nagbabago. Tayo lang, hanggang ngayon, 60 years na. At hindi ito tumutugon, hindi ito akma
sa mga bagong pangyayari sa due to calamity. Ano ang salient provision nito pong bill ninyo, Kong? Well, dito una yung mandatory review ng mga building constructed 15 years ago, no? Upon approval, for example, it will be approved by next year. Based on 2026, ang lahat ng mga building constructed 15 years before 2026 ay may mandatory structural review, no? So dito titingnan nila kung titingnan ng ating mga experts kung ang mga struktura na ito ay for retrofitting, for repair, for demolition. So ito ay in order to prevent, no? Ito ay ating baguhin o kaya action agad para ito ay makatugon sa yung expected natin, lalo na expected natin bibigyan. Anong height ang tinitingnan? Kasi that would fall mga around 2010 o 2009 to 2009 down, di ba? Na mga structure. Ang tawag din doon, kasi may grouping ito dito sa bagong batas, yung special buildings ito, no? Special type of buildings. So mga buildings above multi-story buildings ito. Multi-story. Hindi residential. Buildings ito. Yes. Oh. Yung mga medium stories pwede rin i-review. Pero yung mga maliliit, yung TIWA, sa simple type, buildings o mga story to two-story or buildings with occupancy of not more than 3 or 4 families, kailangan. Okay. Kasama din ba dyan ang revisit o pag-check ng electrical system? Kasi kadalasan ho ng sunog, kasi nga, di ba, tumataas na ang konsumo natin sa iba't ibang mga equipment, yung ibang mga bahay naman, yung size ng wiring, hindi angkop eh. Yeah, kasama din ito sa review, no? Hindi lang structural, kundi electrical din. In fact, mechanical kasama na din, pero more focus on electrical. On structural. Okay. What else? Ano pa ho ang nilalaman nung kasi maraming bahay din dito ngayon hindi naman talaga engineered. Actually, sa study ng ginawa ng JICA, alam naman natin yan, ang mga most vulnerable ay yung mga non-engineered buildings, yung tinatawag namin non-engineered buildings. So dito sa batas na ito, ang mga LGU or local building officials are required na gagawa sila ng mga parang isang prototype or standard plan, na sa liit na simple simple type buildings. Yung type 1 na sinasabi namin na kailangan na ito'y libre ma-access ng ating mga kababayan na siguro hindi makakapod ng isang engineer. So pwede itong ma-access nila kahit ang mga lead foreman lang, mga foreman lang o mga carpentero, makita nila kung paano gagawin ang isang simple type building. So sana nga po sa lalong madaling panahon, dahil alam naman natin lumalakas ho yung mga bagyo natin, tapos yun din problema na nasa nasa ring of fire tayo eh. So mas napapadalas ang volcanic activity, dumadalas din ho yung mga lindol. Kaya dapat mapasa yan. It's really necessary na baguhin na natin kung makita natin ang Japan, yung mga lumang building nila, na-reinforce nila. Parang may mga, makita mo, parang may mga nakalabas na mga malalaking reinforcement sa mga building nila, no? So yun ang ginagawa nila sa Japan. Dito sa atin sana, ma-approve na kaagad ito, lalo na yung fault lines natin, no? So kailangan na kaagad ma-actionan sana ito at ma-approve natin at para mabigyan ng kaukulang direksyon ang mga local building officials. Kong, ayoko itanong sa inyo kasi last week pa naman ito nangyari. Kaya lang ba't daw kayo nag-resign sa BICAM? Well, gusto ko talagang nasabihin, pero out of delicadeza, alam mo,
alam naman natin nung nakaraan the group that filed a case against me. So para ma-insulate lang natin, ma-insulate namin ako sa sarili ko para lang ma-insulate ang BICAM. Alam mo, ang bicameral body is one of the most important body na nag-iron out ang mga provisions for the approval of our budget for 2026 para at least walang magtatanong kung anong outcome, walang magdadoubt dun sa outcome ng bicameral review. So it's better for me to step out of the body. Pero sayang, dahil mas competent kayong magtanong dun. Di ba? Mas kabisado nyo ang construction industry. Well, sometimes naman I am suggesting through our member group kung ano ang dapat, lalo na if it concerns about Department of Public Works and Highways, lalo ng expertise natin. Beforehand naman, so wala pa ako hindi pa ako nag-resign, may mga preliminary discussions naman ang BICAM, which I was able to participate. Pero doon na talaga yung meeting na between the two houses, wala na, nag-resign na. Okay. Balikan ko lang yun sa building code. Meron bang penal provision doon sa mga hindi susunod? Yes, meron. Meron tayong penal provisions doon. Hindi ko lang natandaan kung ano yung specific penal provisions. Pero may criminal aspect liabilities doon. Lalong-lalo na, may issue na halimbawa, building occupancy permit. Pero table survey lang naman ang ginawa, di ba? Kaya marami na didisgrasya. Yun ang isa sa pinaka nakalagay doon na importante ay ang local building officials. So yung pananagutan ng mga building officials dito talagang klarong-klaro, kailangan at penal provisions dito mas mabigat kaysa yung nakaraang code. Sige. Kong, pakitext nga sa amin yung House Bill number para din natin, ma-champion ho natin na mapasa kaagad sa lalong madaling panahon. In the meantime, dagang salamat for joining us. Dito, ngayong araw na ito, ay hopefully ma-approve namin sa third reading. Malalaman na natin ang final version ito at maibigay ko na sa inyo. Okay, maraming salamat. Thank you, Kong. May buntag. Si Congressman Romy Momo ng Surigao del Sur. Magandang umaga, Pilipinas! Inaprobahan naman ng Senado at ng Kamara ang 51.6 billion pesos na pondo para sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIP ng Department of Health. Ito ay sa kabila ng mga batikos na isa umano itong discretionary fund na bukas sa political patronage. Ang inaprobahang pondo ay higit sa nadoble sa 24.2 billion pesos na hinihingi ng Malacanang. Para makinabang, kailangan ng mga pasyente ng guarantee letter o endorsement mula sa mga politiko. Una na ginit ng Senado na ilipat ang malaking bahagi ng pondo ng Universal Healthcare at PhilHealth na tinapiasan at binigyan ng zero subsidy ngayong taon. Sa may Cameral Conference meeting, iginit ng Kamara na ang pagbabawas sa pondo ay magdudulot ng pagwawala ng tulong ng humigit kumulang 1.1 milyon na mga pasyente. Kaya napagkasunduan ang 51.6 billion pesos. Ayon naman kay Senator Loren Legarda, hindi sana kailangan ang MAIP kung maayos lamang ang PhilHealth. Nagpahayag din ito ng pangamba na may kakulangan sa safeguard laban sa patronage sa politics, habang iginigit ni Senator Ping Lacson na may probisyon na nagbabawal sa mga politikong makailam sa pamamahagi ng ayuda. Ayan ha. Ba't nga pa naman kinakailangan pa ng mga endorsement na ganyan, ano ha? Eto, meron din ako isang message na tinanggap mula po sa mga kaibigan nating doktor. Ayan. May government hospital na ngayon na no private patient. Sabi nila, praise God. But some consultants are doing CHAPay. Yan, charity pay. Pagka daw ang na-admit ay isang charity patient, siyempre hindi sila po pwede mag-charge ng professional fee na malaki. Ayan, mag-charge sila ng charity pay para mauna ka sa listahan. Sus, may ginoong buhay ito. Kaya nga ako nagpunta ng government hospital kung wala akong pambayad.
Dok naman, bakit naman kinakailangan ka pang mag-charge ng additional na charity pay? Di ba? Meron ka namang sweldo na. Di ba? Ba't naman kinakailangan pang magbayad ng charity pay para daw sa early schedule? O, ganun din. Palakasan pa rin. Dito ba, pagka pasama natin itong dagdag na pondo ng MAIP, wala na bang chapay? Maganda umaga, Pilipinas! Maawa naman kayo sa mga kababayan natin. Oo, kaya nga nagpupunta yan doon sa mga maliliit na mga mga government hospital. Walang pambayad. Pagkatapos, tagain mo pa ng ganun. Para mauna ka sa lista. Pero sa totoo lang, ang hirap pong ma-admit sa government hospital. Di ba? Aabutin ka ng siyam-siyam. Samantala, para sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas, huwag ka nakalimutan, huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na po sila ng tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan tangerine chocolate. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global, tinulungan ng DTI at ng DUST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Sana, sabi po ni Dr. Helen Tan, ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga nga pala. Teka mo nga pala. Mayor Senny Mendoza, maganda umaga po sa inyo. Sana po magaling na ho kayo. At saka, si Ambassador Harry Amping, good morning, boss. At saka si Justice Max De Leon, boss, good morning, Justice. At saka si Justice Energito, si Mama Sally, yung nanay po ni Justice Raul Villanueva, na maaga din pong gumigising. Good morning po sa inyo. Dr. Jessica D, nakikiramay po kami sa pagpanaw ng inyong mother-in-law si Alice D. August 30 din pala si Ma'am Alice. Ayan, namatay po siya noong December 13. Ang labi ay nandiyan po sa Sanctuarium Chapel, third floor ng Sanctuarium Chapel. Saan to? Quezon City? Hanggang December 16. Tapos ang interment ay December 17. Diyan po sa Chewan Temple sa Santol Street, Santa Mesa, Maynila. Ayan. Magandang umaga po. Doc, pakidagdag naman yung detalye para malaman natin kung saan talaga nakaburol. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, isunod na natin sandali bago tayo mag-commercial. Si Congressman Pino Garbin ng Ako Bicol Party List. Kong, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Andrew, and good morning sa lahat ng tagapanood at taga-subaybay ng DZRH. Okay. Ilang bill ba ang nakapending ngayon sa Kayo ay Vice Chair ng tawag dito? Constitutional Amendments, di ba? Ang sinasabi ho ninyo, walang mangyayari dito sa mga ipapasa natin na mga anti-dynasty law kung hindi aamyendahan ng konstitusyon? Well, sa aking posisyon, ganun nga po ang base na rin sa Supreme Court precedents in two cases decided by the Supreme Court. Yung isa yung kay Albano versus Comelec at yung isa naman yung Social Justice Society versus Dangerous Drug Board na pag ikaw ay dumadagdag ng kwalifikasyon na kung saan hindi naman nakasaad sa konstitusyon ay ito ay kumbaga unconstitutional amendments. Ito kasi ang aking posisyon kasi itong anti-dynasty bill. Do I support the same because as you know, Angelo,
when we speak of broadening political participation and preventing the concentration of powers, nagkakailan lang ng mga pamilya, that is sound and constitutionally inspired, and I fully support the same. Ang gusto ko lang sabihin na sa pagsulong natin itong anti-dynasty bill, dapat we should ensure that reform is legally sustainable dahil doon nga sa dalawang kaso na nasambit ko, minention ko, ay in-instruct daw ng Supreme Court dahil sinasabi ng Supreme Court that if you add statutory qualifications not fixed or not mentioned by the Constitution, it is as if you are amending the Constitution through legislation which is unconstitutional. So, alam mo, Angelo, ikaw, naging congressman ka rin. Ang sa Ligang Batas ay natural born citizen, age, and able to read and write. Or if running for district office, registered voter in the said district 1 year from the said election. So you cannot add or subtract a qualification not mentioned by the Constitution because that would result into unconstitutional amendments. So hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng lagyan ng kulatilya na ikaw ay kamag-anak ni ganito. Pwede mo lagyan, pero it should be constitutional disqualification. Pero kung gagawin mo, isa sa batas mo lang, it is as if you're amending the Constitution, the fixed qualification in the Constitution through legislation, which is bawal nga. So, yan ang aking position dyan, Angelo. Oo nga, Kasi wala namang maliban na, hindi rin kasi hindi mo po pwedeng lagyan sa hindi mo naman po pwedeng lagyan ng provision o section yung pagpapile mo ng certificate of candidacy na ginagaranti mo na wala kang ibang kamag-anak. Di ba? Pwede yun, pero not as additional qualifications dahil as you know, ang kwalifikasyon ng elective office in the national level from president, vice president, senador at congressman ay constitutionally fixed, meaning nakasaad na yan sa ating konstitusyon. To add more qualifications or disqualifications by virtue of a statute or through ordinary legislation, and I think gaya ng nangyari doon sa dalawang kaso na pinagdesisyonan ng Korte Suprema, yung Social Justice Against Dangerous Drug Board and Albano versus Comelec, sinabi nila that that is a unconstitutional amendments because the qualifications of the elective office in the national level, these are clear, categorical, and exclusive. Ano nangyari doon sa Bangsamoro Law natin? Kasi doon sa Bangsamoro Law, may provision doon for anti-dynasty. We don't know yet. Unless question before the Supreme Court. But right now, hindi pa kine-question sa Korte Suprema. Pero tingnan natin how it will hold. But I'm just basing it not just as a legislator but also as a lawyer in those Supreme Court precedents, Angelo. Teka muna. Ako naman ay sumusuporta dito sa anti-dynasty bill. Gusto ko lang, pag nagsulong tayo ng reforma, dapat yung reforma ay legally sustainable at kumbaga long term. O kasi di ba ang sinasabi, yung provision ng konstitusyon para sa anti-dynasty, para maisakatuparan, kailangan lang natin ng enabling law. Yung pala, mababago mo nga mababago mo yung qualifications. Well, alam which is fixed already. Ang ating jurisprudence look at the substance, not at the labels. And when you speak of statutory disqualification, that permanently or categorically bars a person from running for office, it functions as an additional qualification yan, Angelo, in effect.
And the Supreme Court has made clear that what Congress cannot do directly, it cannot do indirectly. So if the end result is that una, dati constitutionally qualified ka as an individual to run for that office, ngayon naging barred ka na because dagdag ng qualification, then the Constitution has effectively been altered. Yun ang aking position dyan. Correct. Oo. Okay. Loud and clear, Kong. Thank you, ha. Thank you. Maraming salamat po sa paglilinaw na yan. Sana mo magsilbing wisdom yan doon sa mga nagpo-push nitong anti-dynasty provision. Baka mahanapan ho nila ng mga tamang language of the law na po pwedeng makatulong para maipasa. And gusto ko lang klaruhin na ako ay sumusuporta dito sa anti-political dynasty bill. Ang atin lang, kung seryoso tayo dito, then we make it a constitutional disqualification by amending the provisions in the Constitution. Para sigurado, Angelo. Okay, mabalos. Diyos marahingag, Congressman Pido. Thank you. Mabalos. Si Congressman Pido Garbin ng Ako Bicol Party List. Maganda umaga, Pilipinas! Pero yun daw ho kasing ilang provision din ng House Bill 6771. Does not prohibit a political dynasty from having 5 or 8 mayors under their family for as long as one relative within the 4th degree is holding elective office per city or municipality. Ito pa. It does not prohibit political dynasty from having one governor and several mayors. Yun din yun yun din yun ngayon Anyway, isa lamang ho yan sa mga isa lamang yan sa itong House Bill 6771 ay isa lamang po sa mga panukalang batas na may kinalaman sa anti-dynasty na dinidinig ngayon dyan po sa Kongreso. Pero tama yung punto ni Kong Pido hindi mo po, pagka dinagdagan mo yung kwalifikasyon ng mga kakandidato o babawasan mo, babaguhin mo pala yung kwalifikasyon, kinakailangan mo amyendahan ng saligang batas. Maganda umaga, Pilipinas! Happy birthday kay Mayor Benji Magalong ng Baguio City. 5:40 ang oras sa buong Kapuluan. Hello, Palmones! Maganda umaga, Pilipinas! 48 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Dito po yan sa Pilipinas. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Edmonton, Alberta, Canada. Lalo-lalo na kay Merlin Mayorga. At saka kay Romeo. At saka kay Alvin Nunez, yung ating kasama natin sa foundation. Target ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na maging purely regulatory body na lamang pagsapit ng 2027. Ito ay sa sandaling may sakatuparan ng privatization sa pamamagitan ng pagbebenta sa Casino Filipino assets nito. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, hinihintay na lamang nilang resulta ng komprehensibong pagsisiyasat ng Government o Governance Commission for GOCC o GCG. Oras na maaprubahan ito, isusumite na ang panukala sa Office of the President para magpalabas ng executive order o pag-amyenda sa umiiral na direktiba. Ayon kay Tenco, inaasahan na makakalikom ang gobyerno ng 30 hanggang 50 billion pesos mula sa pagbebenta ng mga Casino Filipino branches. Kapalit ito, mawawala na ang pagiging operator ng casino ng PAGCOR at magiging regulatory body na lamang ito. Oras na mangyari ito, bababa rin ang direktang kita ng PAGCOR mula sa mga casino operation, bagamat bababa rin naman ang malaking gastos ng ahensya sa operasyon. Ang mangyayari yata ay baliktad na, Yung 65-35 ay magiging pabor na sa mga operators. Baliktad na, Dati, ang kinikita ng mga operator, 35, magiging 65 na yung 35. Pero mukhang bababaan pa yata yan para mas maging attractive daw po sa mga investor. Naselyuhan na ng Pinay athlete na si Agatha Wong ang ika-6 nitong gold medal sa Southeast Asian Games. Naungusan ng 27 anyos na Pinay ang kanyang kalaban sa 33rd SEA Games Women's Taijikwan at Taijidian events matapos na makakuha ng 9.783 points.
Sumunod naman sa kanyang ang pambato ng Brunei Darussalam na ang nakuha ay 9.780 at ang Singapore naman ay 9.766. Ang panalo ni Wong ay nakatulong para muling makabalik ang Pilipinas sa 5th spot ng medal standings para na may 16 golds at 23 silver at 53 bronze medals. Listahan ng mga allocables pinalabas na ng BICAM. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Umaapila ang bagong alyansang makabayan sa Bicameral Conference Committee na ilabas ang kompletong listahan ng allocables na sinasabing bagong anyo ng pork barrel scam. Ayon sa bayan, kabilang dapat sa isa publiko ang pareho na mga hard at soft copy na nakalaan sa bawat district congressman, party list representative at senador. Nais din ng grupo na ma-disclose ng BICAM ang mga timeline at mekanismo para ma-access ng publiko at feedback bago ang pinal na ratifikasyon ng reconciled version ng General Appropriations Bill. Iginigit ng bayan ang ganap na transparency ang pinakmababang rekisito para sa isang lehitimo at kapani-paniwalang pambansang budget. Ano man anilang pagtatangkang madaliin ang pag-aproba nito ng walang pampublikong pagsisiwalat, lalo lamang magpapatunay na hinuhubog ang national budget upang makinabang ang iilan kapalit ng kapakanan ng nakararami nating kababayan. Ang allocable funds, ang discretionary fund ng DPWH na naka-assign sa bawat congressional district at inaalok ito sa lawmakers na pwedeng pumili ng proyekto mula sa menu na ibinibigay ng district engineers. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ayan, ang bagong pork barrel nga po ay allocable. Yun daw pwedeng i-allocate. Pero sa totoo lang, ang ibig sabihin niyan ay pwedeng i-allok. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Sabi nga po ng Korte Suprema, bawal yan eh. Kaya sabi din ho ng Korte Suprema, dapat yung mga unprogrammed funds na yan ay kasama sa national budget. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi pala. Kasama sa mga i-identify na. Hindi po pwedeng yung mga unprogrammed funds na yan, nasa discretion lang ng iilang tao kung saan ilalagay. 8 minuto na lamang, 6 na ng umaga. Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultraflex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultrabayo backed by Japanese technology. Ang Ultraflex ay meron pong HCG complex. Ito po ay hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints. Meron itong HMB, pampalakas ng muscles at glucosamine para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakailad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraflex sa Shopee, Lazada at ultrabayo.shop. Ang Ultraflex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, congratulations muna kay Dr. Yeye Manawis. Binigyan po ng pagkilala ng Philippine Navy Naval Air Wing si Dr. Sigfrid Manawis, Special Deputy Collector ng Pair Cargo Assessment. Ang Pair Cargo ay isang key unit ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport. Ang naturang parangal ay bilang pagkilala sa malaking papel ng Enhanced Trade Facilitation Program sa matagumpay na pagproseso ng mahalagang shipments ng Philippine Navy. Ang Enhanced Trade Facilitation ay isa sa mga flagship program ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at ipinatutupad sa Port of Naiya sa pangunguna naman ni District Collector Attorney Maria Yasmin Obillas Mapa. Congratulations! Maganda umaga, Pilipinas! Mahigit sa 400,000 families na bigyan ng food boxes sa Maynila. Namahagi na po ng pamasko si Yorme. Detalye mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Umabot na sa 456,167 ang naipamaging Christmas Noche Buena food boxes ng lokal na pamahalaan ng Maynila para sa pamilyang residente ng Luzon, botante man o hindi, kabilang ang mga nangungupahan. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumacoso, layo rin ang programa na matiyak na walang pamilyang magugutom at may handang pagkain ang bawat tahanan sa pagsapit ng Noche Buena. Sa Parola Compound, nagtulong-tulong ang mga tauhan ng Manila Police District, Manila Traffic and Parking Bureau,
Department of Public Services at the Department of Engineering, Public Works, mga volunteer at Antigong Police Maynila sa pag-atid ng Noche Buena food boxes na migit kumulang sa 26,000 pamilya. Pinayuhan naman ang mga residente hindi pa nakakatanggap ng kanilang food boxes na maghintay lamang sa pagdating ito sa kanilang mga tahanan. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Oy, magkano daw magkano yung laman ng Noche Buena basket? Ako hindi ko natanong kung bakit. Pero marami. Hindi naman 500. Ay, hindi. Nililiwanag lang natin kung 500. Hindi naman 500 ha. Iba-iba. Iba-iba. Hindi pare-pareho? Hindi, ito nga klase yung laman ng okay. Pero pare-pareho ang laman. Pare-parehong laman. Basta hindi 500 Hindi. Niliwanag lang natin. Okay, thank you, boy. Thank you, Kuya Angel. Magandang umaga. Ayun, nalaman ko na rin. Si Secretary Prasco pala, ang secretary ng Department of Tourism. Kasi may mga nag-feedback sa atin para daw itong mag-asawang Prasco, si Congressman Joke Prasco at saka si Secretary Prasco, hindi na ba ito tatakbong senador? Doon sa kanilang mga pwesto, sa mga tindahan nila sa Cebu, puro pagmumukha ni Congressman Joke ang nakalagay. Tapos, pag pinuntahan nyo naman yung website ng DOT, pagmumukha naman ni Secretary ang nakalagay. Hindi katulad sa ibang bansa, ang pinopromote yung tourism sites. Dito sa atin wala ba kayong ibang mailagay? Maganda umaga, Pilipinas! Langgo pa rin ang ibahada ng Pilipinas sa Portugal hinggil sa kaniroroonan ni dating Congressman Saldico. Ayon sa Department of Foreign Affairs spokesperson na si Assistant Secretary Angelica Escalona, wala pa silang natatanggap na anumang impormasyon sa Philippine Embassy ng posibleng kinaroroonan ni Ko. Hindi pa kinukumpirma ng DFA kung totoo ngang may Portuguese passport si Saldico na pinaghihinalang nagtatago ngayon sa Portugal. Pati si Atong Ang hindi pa rin makonton ng Department of Justice. Kasunod po ng pagpapalabas ng impormasyon na dapat na itong masampahan ng kaso dahil sa kaso ng missing Sambongeros. Ayon kay Prosecutor General Richard Padulyon, wala silang impormasyon hinggil sa eksaktong lokasyon ni Atong Ang. Susunod na po ang 2x2 sa Tang ACS Balita. Kuya Angel Angelo Palmones nagigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Catriona Gray. Ang sabi ni Catriona Gray, I don't know about you, pero wala na talaga akong trust sa government natin. They continuously prove to us how little care they give for the people. So-called public servants are living more than like kings, and we are servants. 6:01 ang oras sa buong Kapuluan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.